Alam mo ba, Nelson, lalo ngayon umiinit ang usapin ng prime water, ha? Akala natin ito yung issue lamang sa katatapos na eleksyon. Bakit? Anong bago? Ngayon, mukhang nadadamay pa si Senador Mark Villar. Aba, Alam mo naman, tahimik lang yan incumbent yan, di ba? Oo, incumbent senator. Sinasabi dito sa ating balita, dumarami daw pala ang mga kontrata na pinasok nito pong prime water. Sapagkat alam naman natin, itong prime water ay pag-aari ng pamilya Villar, Nelson. Sa mga nakaraang administrasyon daw po, ay napansin na biglaan ang pagdami ng kontrata ng prime water na pag-aari po ni Manuel Paulo Villar, kapatid po ni Senator Mark Villar, na nooy nagsilbing kalihim ng Department of Public Works and Highways. Ba? Noon daw po siya DPW Secretary, biglang dumami ang kontratang pinasok ng prime water. Ang mga kontrata daw po ito ay naging kapansin-pansin dahil sa ang mga attached agency ng DPWH na Local Water Utilities Administration o LUA na namamahala po sa mga water district kung saan nakakuha po ng mga proyekto ang prime water. Ayon po sa ulat, halos daan-daang joint venture agreement o JV ang pinasok ng LUA kasama po ang prime water na nooy nasa sa ilalim po ng DPW Secretary Mark Villar. Yan Ayan pinakikita natin yung graph, Nelson, ha? From 45 naging 62. From 22 naging 45. 2070, isang taon lang. Na doble. Tapos, anong punto nila? Nasaan na? Pero ayon kay Senador Mark, hindi naman daw po totoo yung mga aligasyon na yan. Walang anumang partisipasyon sa mga transaksyon ng prime water habang siya po'y nasa posisyon bilang kalihim. Parang pinapalitaw nila na ginamit ni Secretary dati, Mark Villar, ang kanyang posisyon para makakuha ng kontrata ang prime water. Dahil lang DPWH ay under niya ang LUA na siyang nakikipag-coordinate o nagpapacilitate ng kontrata na to. Yun daw. Yun. Madali lang kasi magsabi. Sabihin nyo, maraming ganyan, di ba? Magturo tayo ng ano dyan. Alin dyan yung hindi tamang kontrata? Diba? Ayan. Kasi Nelson, ako may mga naalaman dyan na talagang yung mga water district nakasasabi nila kaya pumapasok sa joint venture agreement para ma-improve maganda ang service. Gumanda. Ganun naman talagang layunin nun. Pero kabalintunan na nangyari. Kasi maraming pong pinasok na joint venture agreement ang prime water at saka mga water district na dati po yung magandang serbisyo. Nung pumasok ang prime water, pumangit. Kasi dumami ang nakabitan. So humina yung dapat pinadami muna nila yung source ng tubig. Yun, sana. Yun lang yung Dasmariñas, Cavite. Meron mga bulk water yan. Kasi may bulk water sa taas. Siya magsusupply doon sa sinusupplyan ng Dasmariñas. Kung gaano man karami yan. Nung wala po ang prime water, ang dating general manager niya, si GM Ed Silva, kaibigan natin isa yun sa mga tumututol na pumasok sa joint venture agreement ang kanilang water district. Pero sapagkat siya ay general manager lamang, iba yung member ng board, natalo siya. Natuloy yata ang joint venture agreement. Ganun dapat ang approach dyan, Jen. Ayun. Hindi bibigyan, kasi pagka mga ganyan, binibigyan mo lang ng malisya. Na komo ang daming pinasok dahil siya ang secretary. Isa-isahin mo. Nung una, legal ba yung kontratang pinasok? Ayan, Pagka legal, wala kang problema. Sumunod, ang sunod na katanungan dyan, naibigay ba yung serbisyo? Ayun. Yun dapat. Isa na. Yun ang pag-usapan, di ba?
Lahat ba ng mga joint venture agreement na yun, gaya pinakita natin, alin doon ang pumalpak? Yes. Diba? Alin doon ang, baka naman may bumuti. Oo. Kung ako naman ang prime water, ipapakita ko. Ayun. Ito po yung mga pinasok namin. Ito yung mga ito yung mga lugar na prime water ang nagseserbisyo. Oho. Halimbawa, ito pong San Jose del Monte, Bulacan. Yan, dati po, ano ito? Dati, nakakakuha ko sila ng 1 galon. Ngayon ay galon na lang. Wala namang tubig. Wala tubig. Pero sana pakita nila, maganda ba ang naging serbisyo? Yes, ganun lang. Ganun sana. Dati po, bumibili pa sila ng mineral water. Ngayon, galing sa kanilang gripo, straight, pwede lang inumin. Ganun sana. Lahat ng uminom ay nasa ospital ngayon. Ang nainom po nila yung funeral water, hindi pala mineral water. Yun lang sinasabi natin. Kasi kung puro kwento-kwento lang. Objective ho tayo dapat. Pinakita mo, minamalisya mo lang eh. Hindi mo naman ipinin-point kung alin dyan yung mga palpak. Totoo. Oo. Halimbawa, ako dyan, may bigay tayong halimbawa, yung Metro Lucena, Water District. Pangit din ba dyan? Tako, grabe. Pati isang gunayang bayan, Nelson, dininig mismo ng ano. Ngayon, nagkaroon na rin ng joint venture yan. Ayawan ko lang sana hinahamon natin ng prime water. Pwede ba magpakita kayo ng isang water district na pinasok ninyo na gumanda serbisyo? Ganun dapat. Diba? Yan ang usapan. Diba? Hindi dun sa kasaming pinasok na kontrata. Alin dyan yung dyan sa mga number na yan, alin dyan yung umayos? Nagkapalpak-palpak siguro. Alin dyan yung palpak, alin dyan yung umayos. Dapat ganyan ang bilangan. Diba? Yun, kasi parang mahigit 100 yung kanilang, sa buong Pilipinas, ilan ba water district? Ilan lang naman yan, Ilan na po ang nabili ng ilan na ang nagkaroon ng joint venture ng prime water. At pagkatapos nagkaroon ng joint venture, gumanda ba o lumala ang serbisyo? Yan yung dapat, ang usapan. Pagkatapos, kapag yan po ay lumala, kasi ang balita ko sa Kamara at saka sa Senado, Nelson, may mga naghain na na magkaroon po ng investigation ukol sa bagay na ito. Ako dyan, maglilitawan lahat yan. At maging sa mga probinsya, Nelson, marami na po, maging sa Mindanao, sa Kabisaya, pinapasok po nila yan. Ang pangunahing problema nga lang, dati daw po na maganda, pumangit. Nawala yung pangako nila, kaya kayo magjo-joint venture kasi popondohan nila, Nelson Kasi kaya pumasok kasi joint venture ang prime water, pagagandahin, palalakasin. Maglalagay sila ng investment. Parang yan dati. Halimbawa, itong Manila Water dyan. Yan, dito sa Metro Manila. Noong araw, wala naman tayo mga gripo, di ba? Ayun, dito sa Metro Manila, kukunti ang may gripo. Kapag subdivision ka lang. Pero kapag dyan ka sa mga lugar na mahirap, poso, pipila ka. May mga deep well pa nga dyan dati. Inabutan nyo pa yan. Ngayon, nung nagkaroon ng Manila Water, kasi MWSS lang dati. Yes. Nung nagkaroon ng Manila Water at nagkaroon ng Maynilad, nagkaroon tayo ng gripo. Nahati ho yung dalawa. Walang nagre-reklamo na pumangit ang tubig. Nagkaroon ng Manila at Maynilad. In fairness, gumanda-ganda. Pero nagkaroon tayo ng tubig, hindi na tayo pumipila ng buong maghapon para mang-igib. Yan, Ganyan dapat ang nangyari dun sa mga nasa probinsya. Yan. Di ba? Mukhang hindi ganoon ang nangyari, Nelson. Yun nga. Abangan natin. Kasi malaki yung malaking paliwanagan yan. Kasi ano ba tawag natin dito? Yung mga joint venture agreement na pinasok daw po ng mga bilyar, hindi po, ng prime water, ay mukhang marami talaga naging problema. Again, ang challenge natin sa prime water, ipakita nyo naman sa amin, meron bang dati po'y worst at gumanda naman ngayon? Baka naman meron. Kung wala, ay problema malaki talaga yan. Magpapatunay, hindi naman may tatago yan. Ayun na nga. Andyan yung mga tao, diba? Totoo. Sila siniservisyohan, apakasakit na kalooban niya na dati maayos ang tubig mo. Di ba? Tatapat mo lang sa gripo. Ngayon, pati ata sinaing, Nelson. Hindi mo na pwede isabaw sa sinaing. Ang isang talagang na-witness natin dyan, yung San Jose del Monte, Bulacan. Ayun, napakaganda ng service dati niyan. Pinuntahan natin kasi yun. Pinuntahan ho namin ni Jenya, bata pa kami. Na-feature natin yan. Ang galing naman ng tubig nyo dito. Yung tubig nila, bago padaanin sa mga gripo, may dinadaanan pong aquarium. Tapos may isda, di ba? Yes, may scientific way doon na yun Ano ang ibig sabihin nun? Anong purpose nun? Sabi niya, kapag daw, halimbawa, nakita namin, yan ang instrument natin.
kakaiba yan, no? Yes. Pagka daw yung isda nanamlay, kaya namatay, may problema sa tubig. May madumi yung tubig, papatayin ka agad yung supply. Yes. Ibig sabihin, bago lumabas yung tubig, alam na nila na, makakabuhay ba ito o makakamatay, di ba? Totoo. Ngayon, ano nangyari? Yung isda, nasa na? Naihaw na yata. Hindi na. Ay, nako.